Alright, meron na naman tayong bagong balitang panonoorin mga kapatid mula kay Pinas News Insider sa mga kaganapan ngayon sa Kongreso, no? At meron daw mga media personality ang kanilang ipinakulong, no, sa kaloob ng Senado dahil sa ilang mga balita, mga kapatid, na may kinalaman sa Kongreso. So ito ay kakapasok lang, walang nagawa ang Kongreso, korte. Inilatag ang batas na nilabag ka Eric Badoy Panalo. So may nilabag na batas daw ang Kongreso, mga tol. Yung mga mambabatas mismo ang may nilabag na batas, mga kapatid. Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin ng reaction video and commentary mula rito kay Pinas News Insider. Huwag na natin patagalin pa to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagkakulong sa Kongreso ng SMNI anchor na sina Eric at Loren Badoy. Isa di umanong iligal at labag sa batas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos nga nilang makulong dahil sa hindi pagsasabi kung sino ang source o pinanggalingan ng kanilang pagtatanong patungkol sa 1.8 billion pesos travel expenses ng House of Representatives at nahuli din di umano ng mga kongresista na nagsisinungaling umano si Dr. Badoy tungkol sa pumapasok na advertiser sa kanilang programa. Kaya Eric at Dr. Loren Badoy hinatulan ng pagkakulong sa Kongreso. Ngunit ibinahagi naman ng isang sikat na political analyst na si Malu Tiquia na di umano'y sa pagkakakulong ng dalawa ay may nilabag daw ang Kongreso sa ating konstitusyon. Kaya Malu Tiquia, ibinahagi ang batas na tila nilabag ng Kongreso. Ayon pa sa kanya, need we remind legislators what they themselves enacted. PRRD cited August 30, 2019, Republic Act No. 11458, an act expanding the coverage of exemption from revealing the source of published news or information obtained in confidence by including journalists from broadcast and news agencies, amending for the purpose Section 1 of Republic Act No. 53 as amended by Republic Act No. 1477, otherwise known as an act of exempt the publisher, editor, or reporter of any publication from revealing the source of published news or information obtained in confidence as amended by Republic Act No. 1477. Hindi rin. Okay, so malinaw mga tol. Bagong batas lang pala to, no, noong 2019 na pinirmahan dati ni FPRRD, mga kapatid, na may karapatan ng kahit na anong media source na hindi nila media personality, anchor, o kahit na editor, columnist, na hindi nila i-reveal kung sino ang source nila, mga tol. So hindi sila pwedeng pilitin, gipitin, halimbawa, ipapakulong kita pag hindi mo sinabi kung sino source mo, mga tol. So meron na palang bagong batas na gano'n para din sa siguro maprotektahan, no, yung mga magbibigay ng balitang 'yon. So kung naalala ninyo sa Senado dati, 'di ba, may naglabas ng balita at parang na-leak daw yung usapan doon sa Senado na hindi dapat na-i-leak. 'Di ba ang sabi doon ni Senator Bato na tatanungin niya daw yung news media na yon kung sino yung source nila, kung sino yung nag-traitor doon sa Senado. So doon pala, hindi rin pala nila magagawa yun, no? Kasi pwede palang hindi aminin o hindi mo ibulgar kung sino yung source mo. So dito naman ngayon sa Kongreso, parang nagagalit yung Kongreso dahil inilabas nila Badoy, Eric, doon sa SMNI, yung balitang yun about doon sa travel expense ng Kongreso. Ngayon, kinakagalit ng Kongreso yon, mga tol. At gusto nilang malaman kung sino ang source at ayaw sabihin nila Badoy kaya sila ipinakulong. So malinaw yon, mga tol, no? Yun pala, ang Kongreso mismo ay may nilalabag na batas o konstitusyon na nakasaad doon na pinirmahan ni Pangulong Duterte dati noong 2019 na pwedeng hindi sabihin, no, ng media personality o anchor
kung sino yung source nila sa balita, mga tol. So ayan, pinapaalala ngayon ni Malute Kia, mga kapatid. At tayo mismo, no, meron tayong panibagong knowledge na natutunan, no. Napigilan ng sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa na magbigay ng kanyang saloobin patungkol sa pagka-detain ni Ka Eric at Lorin Badoy sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang Facebook post, Republic Act 11458, amending Section 1 RA 53 and amending RA 1477, otherwise known as Soto Law. Ito ang batas ng Republika ng Pilipinas na binalahura at binastos ng mga kinatawan ng 19th Congress kamakalawa. Ang ipakulong nila ang dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. Malinaw ang batas sa pagsasabing hindi maaring pilitin ng kahit sino, Kongreso man o Korte, na sabihin ng isang mamamahayag kung ano at sino ang source ng kanyang information, maliban pa rito sa naging bagong desisyon ng Korte Suprema Jurisprudence na bagamat kinikilala ang contempt power ng Kongreso, hindi ito maaring abusuhin ng mga mambabatas. Parmali versus Senate Congress Senator Gordon, November 2023. Unquote. At yun na nga, mga kababayan, ang Republic Act 11458 or Soto Law, saan bawal i-reveal ng media ang source nila maliban na lamang if there's an order of the court, order ng Congress, Senate, or House of Representatives, or Committee on Matters of National Security. Pero Wait lang. Ano? 58 or Soto Law, saan bawal i-reveal ng media ang source nila maliban na lamang if there's an order of the court, order ng Congress, Senate, or House of Representatives. O yun naman pala eh. Akala ko may nilalabag na konstitusyon. Sabi, maliban na lang daw kung order ng korte. 'Di ba? O maliban na lang daw kung order ng korte, kung order ng Congress o order ng Senate. 'Di ba? Gusto ino-order nga ng Congress na i-reveal nila kung sino ang source nila. Ayaw nilang i-reveal kaya sila na ipakulong. Ano ba talaga? 'Di ba? So tuloy natin, mga tol, medyo naguluhan daw tayo doon. Order of the court, order ng Congress, Senate, or House of Representatives, or Committee on Matters of National Security. Pero ang tanong ngayon, mga kababayan, ang 1.8 billion travel expenses ng House of Representatives ay nasasangkot ba sa pangbansang seguridad ng bansa? Kaya na-cite in contempt ang dalawang mamamahayag nang lumabas nga ang balitang ito. Marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nagtanong lang, ipinakulong na. Only in the Philippines. Mabuhay kayo, mga alagad ni Tambaloslos. Bakit ganon? Kung sino pa yung mga taong nakakatulong sa kaunlad at ikakatahimik ng bayan, sila pa yung napaparatangan at pinapahirapan. Sayang ang paggalang natin sa Congress. Why does Tamba not defend himself? Why are Suarez, Tambunting, Pimentel, etc. all out in trails defending Tamba? Inililihis nila ang issue tungkol sa mga gastos ng mga politiko. Sila dapat ang ginigisa dyan para ipaliwanag yung mga fund na napunta sa kanila, kung saan nila ginastos. Halatang halata na ang galawan nila. Matalino kayong lahat, mga congressman. Saludo kaming lahat. Hinihingi lang po namin na i-open ninyo ang aklat kung papaano nyo ginastos ang pondo ninyo. Unquote. Pansin nyo, mga lords, ginagawa nila ngayong attack dog, no, ang Kongreso. Sa lahat ng bumabatikos, no, sa House of Representatives, lalo na kay Tambaloslos, ginagawa nilang instrumento ang Kongreso para i-oppress, para patahimikin, at para atakihin ang mga nagtatanong, bumabatikos, at mga namumuna sa pinaggagawa ng mga kongresista at ng, di ba, House of Representatives. Kasi sa totoo lang, mga lords, palagi nilang sinasabi, okay, ang Kongreso, ang House of Representatives is House of the People. Di ba? Paano yun naging House of the People kung magtatanong lang ang tao saan napunta ang pondo nila, ang budget nila? Ipatatahimikin mo. Nako. Di ba? Kasi saan ba ito nagsimula? Nagsimula lang naman ito nung, di ba, nung ibinunyag nila Ka Eric
nila Baduy, nila Sas, no, na sobrang laki pala. Milyon-milyon pala. Bilyon-bilyon pala ang pondo ng mga kongresista at Nako. mga nasa kongreso. Di ba? Doon naman nagsimula lahat, di ba? Di ba? Doon naman nabulaga lahat ng mga kongresista, di ba? At yung sinabi ni former President Duterte na ang House of Representatives, no, ang pinakakorap na institusyon sa Nako. Pilipinas. Yun, di ba? Doon sila nasaktan. Kung ano-ano na mga pinaggagawa nila, napaka-defensive. Kasi alam niyo, sa totoo lang mga Lods, kung hindi totoo, bakit sila ganyan? Bakit sila napaka-defensive? Bakit nila papatahimikin ang mga tao? Bakit nila papatahimikin yung mga nagde-criticize sa kanila at nagtatanong sa kanila? Diba, abay, parang mali na po iyan. Lahat naman tayo ay may freedom of speech. Lahat naman tayo ay may karapatang magtanong. Diba? Sa mga kongresistang nakikinig sa amin, may karapatan kaming magtanong at tama naman ang sinasabi. No, nila ka, Eric, saan napunta ang pondo? Diba? Kasi kung mali naman din, no, yung sinasabing bilyon, milyong pondo nyo, abay, dapat ipakita nyo. Diba? Yung mga kongresista nga, 'di ba? Gigil na gigil sila kakatanong kung asan yung confidential funds, 'di ba? At tinatanong din 'yun ng taong bayan, mga tol. So kung ganyan, may tanong din mismo sa mga kongresista na nagtatanong about doon sa confidential funds. At ngayon, meron din pala silang bilyon-bilyong pondo na tinatanong sa kanila kung paano nila ginastos. Ba't sila ganun mag-react? Ba't sila ganun mag-react? Tulad nga ng lagi natin sinasabi, mga tol, napakaraming problema ng bansa, di ba? Yung mga PCG natin, yung mga Navy natin, kulang na kulang sila sa assets. Kailangan nila ng pondo para makabili sila ng mga bagong barko, di ba? At yun naman sana ang tulungan nila, pero tingnan nyo naman, no, bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito, travel expense pa lang yan. Evidence, ipakita nyo. Wag yung ang dami nyong sinasabi. Imagine niyo sa sobrang kadesperado nyo, ipapaklose nyo na yung SMNI. Sa sobrang kadesperado nyo, papatahimikin nyo yung mga host doon. At ito pa, please lang, wag nyong i-relate ito sa ABS-CBN. Kasi sa totoo lang, ang daming violations, no? Ang daming violations ng ABS-CBN, kaya sila sinara. Ang SMNI, ano ba ang violation nila? Di ba? Ang natatanging violation nila ay sumusuporta sila sa mga Duterte. Yun lang yung nakikita nilang violation. Pero sa totoo lang, legally speaking, ano ba ang violation ng SMNI? Kaya alam nyo mga Lods, lahat ng panggigipit na ginagawa ngayon ng Kongreso, ng mga kongresista sa SMNI, hindi naman dahil nagsispread kuno ng fake news. Sus! Ang tao naman, matatalino naman ang tao eh. Kung nakikita naman nilang hindi totoo, hindi naman maniniwala ang mga tao eh. Takot lang kayo. Ang sabihin nyo, ang totoong dahilan talaga ay may programa si Tatay Digong doon sa SMNI. Yun, mga gonggong. Pwede, Alam po no? ninyo, yan pong pagpapasama kay Sara Duterte, hindi pa rin po, good news po muna, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Katunayan nga, number 1 pa rin yung DepEd. Ibig sabihin, nagkampi-kampihan na po lahat, congressman, mga sikat na personalidad ng Dilawan. Tignan nyo si Laila de Lima nakalaya po ngayon. Hindi na natin chichismisan yan na kaya napalaya para mag-i-attack dog. Hindi ko na po sasabihin na ganyan dahil wala naman tayong pruweba na ganyan. No? Kalalaya pa lang, attack dog na agad. Yun, may pruweba tayo. Ito pong si de Lima, kasama po ng mga iba pang attack dog. Punteriya naman si BP Sara bilang DepEd. Kasi pinunteriya nila bilang BP, di ba? Pinasasama nila bilang BP. Mukhang ang punteriya nila nung BP, at all cost, papunta, no? Papunta doon sa impeachment. Ako, ganun ang pakiramdam ko kasi nilulutang na nila yung impeachment. Kung hindi papunta sa impeachment yung bakit nyo pinalulutang yung impeachment? Na-preempt lang po to. Opo, na-preempt po to nung sinabi po ni Pangulong Marcos na wag niyong i-impeach si Sara Duterte. Yun, ganun kapangyarihan yung salita mo, mahal na Pangulo. Kaya na-preempt po yun, wala pong nagtangka. No? Kasi
in-spelling nyo sa kanila eh. In-spelling nyo na ayaw nyong ma-impeach si VP Sara Duterte. O yan po yung naganap, no? Kaya namatay po yung impeachment na yun. Namatay po yun. Ang tingin ko ron, papunta sana yun dun eh. Pero dahil inunahan nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, wala na po bigla yung yung usapin ng impeachment. Ganun po kakapangyarihan yung salita ng isang Pangulo. Ngayon po, dahil number 1 pa rin, kahit na anong paninira nila, number 1 pa rin po ang DepEd. Sinisiraan po nila ngayon ang DepEd. As usual, yung mga walang katuturang paninira. Okay, basa po tayo. Baka sabihin nyo, wala naman eh. Pinalalala ko lang. Okay. Halimbawa, ito si Laila de Lima. Ayan o. I've been ridiculed. Ngayon, binanata na siya. I've been ridiculed for my call for VP Sara to resign as DepEd Secretary. Kita mo na nanawagan ka, resign si DepEd Secretary. Let me further elucidate this nothing new. In all governments in the world, a cabinet minister is only expected to resign as such once she voices out different policies than the cabinet publicly. Yan naman po, no? Pinagre-resign po nila si Sara Duterte, no? Dahil iba raw yung sinasabi niya sa sinasabi ng Pangulo. Ano ba yung sinasabi niyang kakaiba na sinasabi ng Pangulo? Peace talk po ay ano po ba? Yung po bang ICC? Ang alam ko po ICC pareho sila eh. No? Huwag niyo po lituhin yung mga tao. Pareho po sila ni... Pwede na lang kung babaguhin talaga ni Pangulong Marcos yung kanyang sinasabi sa ICC. Pero pareho po sila sa ICC. Di ba? Sa peace talk po ba? O sa peace talk, hindi sila pareho. Hindi na... Kaya lang, ang problema po doon, bawal po ba magsalita si VP Sara na hindi siya pabor? Maski nga yung AFP chief, si General Bronner, nagsalita na. Marami po ang naniniwala kay VP Sara. Ayaw nila makipag-pisto. Sino po papabor sa pisto? Hindi po laging kumukontra si VP Sara. No? Tandaan niyo yan. Emphasize lang natin nun yung peace talk kasi mga tol, maganda sana yan. Maganda sana yan mga tol, yung peace talk. Syempre, sino ba namang may ayaw ng kapayapaan, di ba? Pero kasi mga tol, ganito yung paulit-ulit na nangyayari, di ba? Kapag nasusukol na yung mga rebelde, peace talk. Tapos yung mga sundalo, hindi sila pwedeng sumugod. Syempre, hindi sila pwedeng tapos bigla na lang aambushin sila, 'di ba? May titirahin na naman sila mga tol. Nagtuloy-tuloy ang recruitment, nagpapalakas ng puwersa. Kapag malakas na ulit ang puwersa, atake na naman, 'di ba? Lalaban na naman yung mga sundalo, gera na naman 'yan. Kapag nasusukol na naman sila, kapag humihina na naman sila yung puwersa nila, pistok na naman. Walang katapusan mga tol. Hindi pa ata tayo pinapanganak sa mundo ganyan na 'yon. Ngayon matatanda na tayo mga tol, ganun pa rin. 'Di ba? Ganun pa rin, paulit-ulit pa rin. Walang katapusan 'yan. Alam na ng mga tao 'yan mga tol 'di ba? Ngayon etong sino ba yung mga nagpo-push ng ganyan, 'di ba? So si VP Sara mga tol, hindi naman 'yan pinanganak sa isang lugar na napakalayo sa ganyan, no? Maraming mga experience 'yan, kinikwento na nga ng tatay niya kung ano mga naging experience ni Sara Duterte, 'di ba? So kaya ayaw niya ng peace talk mga tol. At sinasabi niya nga kay President BBM, huwag ka nang pumayag, di ba? Mga peace talk, paulit-ulit na mangyayari yan eh. Kailan po kumontra si VP Sara sa sinabi ng Pangulo? Hindi pa po. Ngayon pa lang. Sa peace talk pa lang. Alam niyo kung bakit? Hindi ba alam ni Pangulong Marcos na ayaw makipag-peace talk ni VP Sara? Alam niya yan ka. Dapat lahat ng sinasabi ng Pangulo, sinusuportahan mo. Kung hindi mo, ito yung angulo nila dyan Kung hindi mo na sinusuportahan, mag-resign ka na. O si Laila de Lima lang ba nagsabi niyan? Hindi po. Ito po, mga bago po to Mga bago po to. Ito po si Arnel T. Congressman po to ng LPGMA. Okay. So tingin ko, it's either she needs to resign
or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration, which sa ngayon boss niya yun eh. Pareho di ba? Pareho na sinasabi. Isang congressman na hindi niya kapartido at isang dating senador at dating kalalaya lang po sa piyansa, pareho sila ng tono eh. Okay mga kapatid, no? So sa tingin naman natin, no, dahil nakita naman natin na dalawang puwersa yang parehong malakas, 'di ba? Marcos and Duterte, mga kapatid, no? Pareho yang may pinag-usapan bago pa man sila tumakbo, nagkasundo na sila na ikaw magiging president, ako magiging vice president. No, hindi yan yung tipong under kita, under mo ko, hindi ganoon mga tol, no. Sa tingin natin kasi parehong may ano yan eh, may malakas na pangalan yan mga tol at pareho silang may malalakas na supporter na siguro yun ang naging dahilan kung bakit talaga landslide ang vote nila mga kapatid, no. So dito sa mga nangyayari ngayon na sinasabing magresign siya, hindi na tayo dapat magulat pa sa mga gano'n mga tol, 'di ba? Siyempre, alam mo na sa mundo ng politika meron niyang ano eh, kalaban ka, gusto mo, alis ka diyan, harang ka sa mga gusto namin mangyari, mga gano'ng mga bagay mga kapatid, no. So sa mga ganito, siyempre andiyan pa rin yung mga taga-suporta niya naniniwala at andiyan yung mga taga-suporta rin ni PBBM na naniniwala. At ako bilang wala naman ako sinusuportahan pareho sa kanila dahil gusto ko ano lang eh, parang ano lang 'no, balance lang tayo mga tol. Mahalaga kung magkasundo talaga ang president at vice president para din sa kapakanan ng buong bayan. Kasi kung silang dalawa ang nagbabangayan parate, kung silang dalawa nag-aaway, mahihirapan tayo diyan, 'di ba? So buti na lang 'no, hindi sila gano'n mga kapatid. Meron lang silang pinagkakasunduan at hindi pinagkakasunduan pero okey lang 'yun kasi pareho silang may punto, pareho silang may tama at pareho din naman siguro silang may mali mga kapatid 'no. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang napanood natin ngayong araw na 'to 'no? Puwede kang mag-comment sa ibaba at puwede mong ilagay ang iyong komento 'no. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.